Nako, patuloy po na mayroong mga pagbabago, especially sa ating mga politiko at yung mga bagong congressman. Ngayon po ay mga nagsasalita na sila. Mukhang pumapabor na sila na itong issue ng ICC ay aralin or bumalik tayo o kung papaano. Pero bago ko ang lahat, para inyong madinig, pakinggan po ninyo itong istoryang ito. Isa ito sa mga balitang lumabas sa PTV4 na kung saan doon din po ako nagpuprograma mula sa aking mga kasamahan sa mababang kapulungan ng Kongreso. Kamakailan lamang inihayag ng Department of Justice ang paghanda ng legal briefer para kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na naglalaman ng mga benepisyo at kahinaan sakaling muling papasukin ng International Criminal Court. Nangyari ito sa harap ng espekulasyon na lalabas umano ang arrest warrant laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa pagkakaugnay nito sa war on drugs. Narito ang kanilang pahayag. Malaga din na kasama tayo sa mga tawag ito, structures like ICC kasi sa isang mundong paliit ng paliit at nagkakaroon ng crimes na mas borderless crimes at minsan may pagkakataon pang yung isang bansa ay hindi na kayang papanagutin yung mga gumagawa ng krimen. I think there's some value of having this. Malaking importansya yung ginagawang briefer ng Department of Justice ngayon. It is only then na makita natin yung merits kung makakapag-desisyon yung Pangulo kung dapat tayong bumalik sa ICC. There's no reason to be afraid of ICC. Bakit ba lagi na lang na huwag tayo sa ICC, huwag na lang ganyan? If there is nothing to hide, why be afraid of ICC? Correct. Suportado raw nila anuman ang maging desisyon ni Pangulong Marcos Jr. Nanawagan din ay pagdasal ang presidente. Kasunod ito ng tahasang pambabatiko sa dating Pangulong Duterte sa administrasyon na hindi umano payagan na magsagawa ng tinawag na Peace of Prayer Rally sa Dumaguete. Nakakalungkot po na may ganito pong mga pangyayari or ganitong mga tinatawag na peace rally, pero alam naman po natin na puro paninira lamang mula sa mga dating appointed officials, mula sa mga former officials. We should all be supportive of what the current administration, the current President BBM is doing. So ayan po. Hindi raw basta-bastang matitibag ang suporta kay Pangulong Marcos. Kasabay nito ang pagtutok ng Kamara sa mga mahalagang batas na kinakailangan ng taong bayan. Kamakailan lamang nakalusot sa House Committee on Agriculture and Food ang panukala na amyendahan ang Rice Tarification Law at payagan ng NFA na pumasok sa merkado upang magbenta ng bigas tuwing may kalamidad o emergency. Pero ngayong araw ay iginiit ng Makabayan Bloc na imbes sa amyendahan ay dapat nang ibasura ang Rice Tarification Law na isang grupo na ibalik sa dati ang paglalagay ng limitasyon sa pag-angkat ng bigas. Gayon din ang tuluyang pagbibenta ng murang NFA rice sa merkado. So ayan po, malinaw po yung pahayag ng mga congressman, sina Congressman Dionisio, Congressman D, at saka si Congressman Cedre. Yan, mga bago. Nakita nyo, mga bagong pangalan, mga bata pa sila, pero sila po ay naghahayag na ng mga ganyang pahayag dahil sila po yung mga mambabatas na merong karapatan magsalita tungkol sa nangyayari. Tama yung sinabi ni Congressman D, no? Di ba? Kung hindi ka nga ni Congressman Dionisio, kung hindi nga naman, wala ka naman problema, ba't ka matatakot sa ICC? So, sabi niya, kung kinakailangan maging member ulit tayo. By the way, para sa inyong kaalaman, dati naman tayong member ng ICC. Inalis lang, nag-withdraw lang tayo sa ilalim ni dating Pangulong Duterte noong 2029. Siguro naisip nga niya, baka maimbestigahan siya doon sa alleged human rights violation. At nangyari nga, kaya nga yun ng mga Pilipino ay nagreklamo. At ang kanyang reklamo ay sa loob ng panahon na tayo member ng ICC. 2016, 2017 at saka 18. 2019 lang tayo umalis sa ICC. So, medyo masalimot ito. Tingnan natin, no? At ang maganda rito, patuloy na dumadami at nagsasalita ang mga bago at mga batang congressman ng suporta kay Pangulong Marcos. At ayaw din nila. Sabi nga nung isang congressman ano ba naman klaseng prayer rally yan? Puro batikos na lang. O, di ba? So, hindi lang mga sibilyan na pro-Marcos, Marcos loyalist o mamamayang Pilipino ang nakakapansin na mga rally ng anti-Marcos grupo ng
mga Duterte na puro batikos. Nakikita nila yan. Kasi sila ay mamamayan o kinatawan ng mamamayan. Kaya nga House of Representatives sila yung kumakatawan sa taong bayan. Kaya may karapatan sila na magkaroon ng ganyang mga opinyon. At hindi po masama. Obligasyon nilang ipahayag kung ang kanilang observation at pananaw at idea tungkol sa takbo ng gobyerno sa ngayon. Suportado nila si Pangulong Marcos. Ayaw na nila yung mga paninira. Sabi nga dapat magtulungan na lang. Di ba? Totoo lang Alam nyo kung ang mga Duterte ay from day one ay tumulong kay Pangulong Marcos, ang ganda ng relasyon nila. Sigurado sa 2028, malakas na kandidato si Sara Duterte pag tumakbo tinulungan ni Pangulong Marcos. Kung hindi nasira at hindi nasira o hindi nawala yung ugnayang yan. Ang problema, from day one, nagbatikos na From 1 year, ngayon 2 years na, binabanatan at lalala pa yan. Kaya hindi tayo nakakasiguro at huwag kayong makasiguro na si Sara Duterte ay malakas pa rin kandidato. Lalo na sa 2028 kapag nagpatuloy itong ganito. Kasi obvious naman na yung mga batikos ng kailang kampo at nagpaparesign kay Pangulong Marcos at batikos ng personal, gusto nilang masira sa taong bayan ng Pangulo. Yung hearing sa Senado, maliwanag naman na nasa likod niyan yung mga galit sa Marcos. Di ba? Yung mga paikot-ikot na pahayag na ngayon, ang dami nang lumalabas na tila talagang basag na basag, sirang-sira ang credibility ng Jonathan Morales. At ngayon nga ang nangyari, binabanatan pa ng vlogger o ng ilang mga vlogger na galing sa Duterte camp, si Jinggoy Estrada. Ang ganda na ng ginawa ni Jinggoy Estrada ng hearing dahil binuko niya si Morales na talaga nang wala naman hong kapanipaniwalang sinasabi. Aba, kalain nyo, ang binanatan pa ng vlogger na promotor niyong si Morales ay si Jinggoy Estrada. At ang hindi lang basta banat, inilabas pa nila yung picture ni Senador Estrada nang ito ay arestuhin at ipakulong ng Sandigang Bayan. Di ba? Parang below the belt naman yun. Na-dismiss na yung kaso, although meron pang, tapos na yung kaso, although meron hong mga record na nilabas na kung ano. Abay ngayon, sinasariwa nila kung paano nakakulong si Jinggoy Estrada. So below the belt na naman yan. Yan ang galaw ng mga pikon, desperado at saka panic mode na galawan. Kaya ingat po tayo. Huwag kayong magpapapaniwala sa mga ganyan. Focus lang tayo sa pagtatrabaho, pag-aaral kong estudyante, pagsuporta sa pamahalaan at sa mga programa ng ating Pangulo. Huwag niyong samahan yung ganyang klase. Napakababa ng level ng kanilang mga argumento. Pag hindi ka sumang-ayon sa kanila, sisirain ka, babanatan ka. Hindi lang mga politiko, kahit yung mga Marcos supporters at mga may paninindigan sa pagmamahal sa ating bayan at sa West Philippine Sea, katulad ko, pinaninindigan ko na tayo mayroong karapatan sa West Philippine Sea. Tayo may obligasyon tulungan si Pangulong Marcos, pati ako binabanatan ng mga yan. Nakakarating sa akin, hindi man ako nanonood sa kanila Pero nakakarating sa akin ang mga video na ako pinipersonal binabanatan nitong mga vlogger na mga Duterte at Kibuloy, Alvarez at iba pa. Okay? Kasi wala na silang argumento. Kung hindi sirain ang sirain nila. Hindi lang politiko, hindi lang gobyerno ang sinisira nila. Pati yung mga kaalyado at naniniwala at naninindigan, may prinsipyo para sa ating bayan, winawasak din nila. Pero hindi kayo magtatagumpay. Katulad ng sinabi ko nung dati na mga video ko, bumabagsak ang views nila pag binabanatan nila ang mga taong may prinsipyo at totoong malasakit sa bayan. Alam na natin kung ano ang galaw. Baka napag-utusan lang sila. Kampi-kampi sila sama sila sa hirap at ginhawa. Lalo na sa ginhawa. Lalo na kung may biyaya pa yan.